Isimula ang kwento sa pagpasok ng mga miyembro ng SWAT sa isang nakalock na safe. Sa kasamaang palad inakusahan si Ana na isang baliw na humahantong sa kanya upang dalhin siya sa mental hospital imbes na sa kulungan. Naniniwala siya na ginagamit lamang ang hospital para parusahan ang mga kriminal kahit na ang mga doktor doon ay nakikipagtulungan sa drug lord. Kaya siya ay sumisigaw na gusto lang niyang makulong. Ang doktor pagkatapos ay napagpasyahan na si Ana ay nagkaroon ng mental disorder at multiple personality disorder. Kasunod nito ay nagpasya si Ana na atakihin at patayin ang doktor na humahantong sa kanyang pagpigil na parang isang high-level na kriminal at itinuturing na isang takas. Sa parehong oras mula sa halos 1 kilometro ang layo sa isang burol ay may nakitang sniper na tinutumbok ang mental hospital kung saan naroon si Ana. Alam ni Ana na siya ay hinahabol, kaya nagpasya siyang tumakas. Samantala ang mga nurse sa mental hospital ay talagang nagbabalat kayo ng mga killer na pumatay sa lahat ng staff at mga pasyente. Sa ilalim ng utos na huwag mag-iwan ng mga saksi at tapusin si Ana. Buti na lamang at nakaligtas ang isang lalaking nurse na nagngangalang Nasi. Dahil may bangkay na tumakip sa kanyang katawan. Ilang sandali pa ay lumaban si Ana sa isang killers, ngunit ang babaeng sniper sa labas ay nagpatuloy sa pagbaril sa kanya at ipinaalam sa kanyang mga kasamahan ang posisyon ni Ana. Sa pangyayaring ito na nagresulta sa maraming mga casualty, sa kabila ng walang humpay na pagtugis at pagbaril. Patuloy na lumaban si Ana gamit ang isang baril na kanyang natagpuan. Gayunpaman ito ay hindi nagtagal dahil siya ay naubusan ng mga bala. Nang makita niya si Nasi, hiniling ni Ana na bigyan siya ng baril. At ipinaalam sa kanya ang tungkol sa sniper sa labas. Habang ang babaeng sniper sa labas ay patuloy sa pagbaril, kaya't nagbigay si Ana ng mga tagubilin kung kailan dapat kumilos si Nasi para ilihis ang atensyon ng sniper. Nagtagumpay si Nasi na maiwasan ang mga bala, at pagkatapos ay mabilis na sinabi sa kanya ni Ana na manatili doon at tinulungan siya. Kalaunan ay nagawa ni Ana na barilin at mapatay ang babaeng sniper sa labas. Sa lalong madaling panahon pagkatapos magsimulang dumating ang mga sundalo na nagudyok kay Ana na nais na umalis ng mabilis, lalaban para sa kapangyarihan. Si Tommy ay nagbigay din ng mga coordinate para sa kanilang lokasyon. Ngunit nagambala ito ng mga bata sa paligid niya. Dahil dito ay agad na hinabol ni Tommy ang mga bata at pagkatapos ay ipinakita ang lokasyon ng kanilang hideout. Subalit ang bahay ay hindi naligtas dahil nandoon na ang mga tropa ng kanyang anak. Nang mapansin itong si Tommy ay agad na humingi ng awa na sinasabing siya ay isang pari lamang na nagpapakalma sa mga bata. Sa pagkakataong iyon ay biglang binuksan ni Ana ang pinto ng eroplano at sinipa si Nasi palabas sa katumalon. Si Commander Jintay tumalon din at inutusan ang kanyang mga tropa na lumapag sa mga itinalagang coordinate at maghanda para sa Plan B, bago sumunod si Ana. Habang nasa himpapawid pa rin si Ana ay nagawang mahuli si Nasi at buksan ang kanyang parachute. Nang makabalik ang malay ni Nasi ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng digmaan. Kasama si Jintay na nagpaputok ng sandata, agad na inutusan ni Ana si Nasi na tulungan siya at simulan ang pagbaril. Matapos na maubos ang mga bala ay mabilis silang tumakas. Ngunit sa kasamaang palad ay nakasalubong nila ang tropa ng pangalawang prince. Habang lumalala ang sitwasyon, si Nasi ay nagpasya na iwagayway ang isang puting bandila na gawa sa kanyang kamiseta. Habang ang dalawang prinsipe ay nagkita sa kalagitnaan ng labanan, sa sandaling iyon ang tatlo sa kanila ay hindi nakilala sila. Ngunit si Jintay ay nakilala bilang isang taong may koneksyon sa matandang hari. Si Ana ay napansin ng isang sniper na tumututok sa kanila. Kaya naisipan niyang magkunwaring mula sa panig ng panganay na hari habang sumasaludo. Sabay putok ng sniper dahilan para hindi magkaintindihan ang magkabilang paksyon at nagsimulang magbaril sa isa't isa. Nang makita itong si Ana at ang kanyang mga kasama ay mabilis na tumakas. Habang sinimulan siyang puntiryahin ng sniper, ngunit siya ay nakatakas. Nang ang sniper na naglalayong habulin si Ana ay nawala na. Sa ilang sandali matapos ang isang radio transmission ay nag-atas ng isang bagong misyon upang mahuli si Ana. Bilang isang ikatlong partido ay nagsasamantala sa kaguluhan ng digmaang sibil upang agawin ang kapangyarihan. Maya-maya pa at nakapasok sina Jintay at Nasi sa isang bahay at nagtungo sa basement kung saan maraming bata ang samilong. Nang makita ito hiniling ni Ana kay Jintay na mabilis na dalhin ang mga bata sa isang ligtas na lugar. Nang makita ni Ana na may nagtatago sa likod ng isang tela, agad niyang tiningnan at nakita ang isang babaeng asasin na sumalakay sa kanya gamit ang espada.
Na napagtanto ang panganib, si Jintay at Nasi ay mabilis na tumakas sa silid. Ngunit ang mga tropa sa labas ay lumalapit din sa kanila. Sa huli si Ana ay nahuli at dinala ng mga sundalo. Si Jintay saka mabilis na nagbilin kay Nasi na sundan siya sa isang ligtas na lugar sa itaas. Nang naroon na si Jintay sinubukan niya na tawagan si Tommy ngunit walang sumasagot. Sa kasamaang palad ay namatay na si Tommy matapos durugan ng mga debris na iniwan si Jintay na nalilito kung paano itutuloy ang misyon dahil kailangan nilang iligtas si Ana. At inutusan siya para tumulong sa loob kaya umalis siya sa lugar. Habang sina Jintay at Nasi ay sinusubukan na hanapin si Ana. Bukod pa rito ay nagbalat kayo si Nasi bilang isang armored guard. Ngunit nagdulot ito ng pagkadismaya para kay Jintay dahil nagdulot ito ng kaguluhan. Sa ibang lugar ang mga inimbitahang bisita na binubuo ng mga negosyante at opisyal sa kaharian. Nagsimulang mainis si Wallace sa paghihintay na tinipon sila ng punong ministro na may layuning gawing haring papet si Prinsipe Haman habang hawak niya ang tunay na kapangyarihan. Ang mga tao doon ay lalong naiinip at mayabang na sumigaw, na hindi aakyat sa trono ang ministro kung wala ang kanilang suporta. Nagalit si Jia na agad na umakyat sa isang mesa at hiniling na sila ay kumilos ng magalang at tahimik na kumain. Bukod pa rito ay inutusan sila ni Jia na hintayin ang punong ministro na dumating at nagbabanta na alisin ang sinumang ng ahas manggulo. Nang biglang nena si Jia nang may ngumunguya ng pagkain ng malakas at ito ay si Ana na ikinagalit ni Jia at inatake siya. Gayunpaman si Ana ay hindi nanlaban at gusto lang kumain. Nang walang ibang pagpipilian at sinubukan ni Ana na gumamit ng isang bakal na hammer. Ngunit ito ay masyadong mabigat kaya pumulot siya ng isang espada at nakipag-away kay Jia. Maya-maya lang pagkaraang dumating ang isang grupo ng mga sundalo at nagsimulang bumaril kaya tumakas si Ana. Nakasalubong niya sina Jintay at Nasi na nakatakas din, napadpad sila sa isang bakal na pintuan. Kasama si Nasi na lumabas ng building at nagnakaw ng motorsiklo at tumakas. Tumakas pala si Prince Haman at nagsimulang habulin at barilin sila ng grupo ng mga sundalo sa pangunguna ni Jintay. Si Ana ay nasangkot sa putukan sa katinanggal ang helmet ni Nasi na nakaharang sa kanyang paningin habang binabaril ang mga kawal ni Jintay. Ang mga sundalo ay hindi sumuko at pumasok sa sasakyan ni Prince Haman. Kaya ginamit ni Ana ang kanyang kakayahan para sirain ang lahat ng sasakyan. Sa wakas ay nakasakay si Ana sa sasakyan ni Prince Haman kasama si Nasi bago sila nakatakas. Dahil dito si Jintay ay naging labis na bigo, habang si Songpa ay nakipagkita kay Roger at sinisi siya sa hindi paghuli kay Prinsipe Haman. Sa pagkakataong iyon ay inakusahan din si Roger ng pag-abandona sa ikatlong prinsipe at hinayaan siyang makatakas. Kung kaya't ang kanilang kasunduan ay nakansela at hindi ibibigay ni Songpa ang military control kay Roger. Naramdaman din ni Songpa na sapat na ang mga serbisyo at tulong ni Roger at hindi na siya kailangan ni Songpa. Inutusan ni Songpa si Jia na tanggalin si Roger bago lumabas ng kwarto. Nang mga sandaling iyon ay nilapitan siya ni Jia at papatayin na sana siya. Ngunit na in love na pala si Jia at may utang na loob kay Roger. Dahil nailigtas siya nito noon, kaya nakiusap si Haman kay Ana na tulungan siyang mabawi ang kanyang karapatang maging hari at handang magbayad ng anumang halaga. Pumayag si Ana ngunit hiniling na magbayad lang ng donuts. Si Jintay ay dumating doon, ngunit wala siyang kamalay-malay sa nangyari kay Songpa at iginiit na hindi niya hahayaang mabuhay si Haman. Sa pagdinig nito na inakala ni Ana na si Jintay ay hangal, na dapat habulin ay si Songpa at hindi si Haman. Bukod pa rito ay naramdaman ni Ana na si Jintay ay masyadong matigas ang ulo at matigas. Dahil si Haman ay maaaring maging isang mabuting hari. Sa sandaling iyon sina Ana at Jintay ay nakatutok ang kanilang mga baril sa isa't isa. Habang si Jintay ay nagsabi na pagkatapos na mapatay ang prinsipe matatapos ang lahat. Sa sandaling iyon ay biglang dumating si Nasi at pinigilan ang mga ito sa pagsasabing kailangan nilang magtulungan. Halatang bigo si Nasi dahil pinaghirapan niya ang lahat ng oras na ito para sa pag-aaral, pera at pagiging tagapag-alaga ng kanyang mga magulang. Ngunit ngayon siya ay nakulong sa bansang ito. Kaya si Nasi ay sinumpa silang dalawa na pinaalalahanan sila na may kakayahan silang magligtas ng maraming tao. Ngunit sa halip ay nakikipaglaban sa isa't isa. Sinabi ni Haman kay Jintay na walang silbi ang pagpatay sa kanya dahil madaling makahanap ng kapalit si Songpa. Si Haman ay nagmakaawa kay Jintay na tulungan siyang itaboy ang masasamang tao sa kaharian. Para hindi na makapinsala ang droga sa mga inosenteng tao.
Nang marinig ito, si Jin-tai ay tumahimik habang si Ana ay natatawa sa pakiramdam na may mali sa kanyang misyon at nagtatanong kung ang misyon na ito ay mas mahalaga kaysa sa inosente na buhay. Dahil doon ay hiniling ni Ana kay Jin-tai na barilin na lang siya. Nang si Jin-tai ay gustong barilin ay natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi makapatay. Dahil dito ay nagpasalamat si Haman kay Jin-tai at napirmahan ang legalisasyon at pagtatanim ng droga. Sa kalaunan ay nagsimula ang koronasyon at mga sundalo na nagbabantay sa kaganapan na sakop din ng international media kasama ang mga taong nagpoprotesta. Sa parehong oras na nanunood si Roger mula sa malayo at nasiyahan sa pagtitiwala na si Prinsipe Haman ay susuko. Gayunpaman ay pinunit ni Haman ang dokumentong pinirmahan niya na determinadong iligtas ang legacy ng kanyang ama at tiyak na hindi na ipapatupad ang legalisasyon ng droga sa bansa. Galit na galit dito si Roger, habang mabilis na naganap ang kaguluhan, habang ang grupo ng mga sundalo ay naghagis ng smoke bomb kay Prinsipe Haman. Tauhan pala ni Jin-tai na nakalusot at nagbalat kayo ng kanilang mga sarili bilang mga gwardya at mabilis na dinala si Haman. Nang mapagtantong ito ay nagutos si Roger ng blockade at pagsasara ng kalsada. Habang tinulungan din ni Nasi ang mga sundalo ni Jin-tai na may sakay si Haman sa isang kotse upang makatakas. Hinabol sila ng mga tauhan ni Roger na nagresulta sa isang shootout sa kalsada. Dahil sa putok ng baril ang kanilang sasakyan ay malubhang nasira kaya napilitan silang magpatuloy sa paglalakad. Nang dumating ang mas maraming mga tauhan ni Roger at nagpakita si Ana ng kanyang kakayahan upang talunin ang mga kalaban. Dahil kailangan nilang tumakas bago maging target ng tangke. Sa kasamaang palad ay na-dislocate ang balikat ni Ana kaya pinakiusapan niya si Nasi na umakyat at tumulong. Matapos maabot ang tuktok tinulungan ni Nasi si Ana at tinulungan siyang bumaril. Subalit alam na ni Roger ang kanyang mga gawi at estilo ng pakikipaglaban. Kaya't ipinaalam niya sa kanyang mga tauhan ang kanyang lokasyon. Nang pinaputukan sila si Ana ay mabilis na sumigaw at tumakbo. Sumiklab ang shootout kung saan-saan habang ang mga tropa ni Jin-tai ay abala sa paglikas kay Prinsipe Haman. Buti na lang nakababa si Ana at napatunayan ang sarili bilang ang pinakadelikadong sharpshooter. Hindi nagtagal matapos na ma-corner si Jin-tai at hinabol ng mga tauhan ni Roger. Si Ana pagkatapos ay muli siyang nailigtas habang patuloy na hinahabol ni Roger. Ngunit nakatakas pa rin si Ana sa labanan na tumagal ng maghapon hanggang sa lumalim ang gabi. Kasabay ng paglapit ng isang tangke kaya naman si Ana sa tulong ni Nasi ay nagpatuloy sa pagbaril. Hanggang sa nagawa nilang sirain ang tangke. Sumama si Jia sa paghabol sa mga tropa ni Jin-tai. Matapos silang makapasok sa isang gusali pinaalis ni Jin-tai ang kanyang mga kaaway at hinarap niya si Jia. Sa kasamaang palad ang nasugatan na kondisyon ni Jin-tai ay nanag sa kanya. Ilang sandali matapos na matagpuan ni Jia si Prince Haman. Ngunit ito ay isang bitag dahil malapit na si Jin-tai kay Roger at inatake siya. Subalit binaril ni Roger si Jin-tai dahilan para matambo siya. Binaril din ni Ana si Jia, ngunit nagawa niyang dalhin si Haman sa gusali. Sa pagkakataong iyon si Jia ay malubhang nasugatan at pumasok si Roger. Nang makita itong si Jia naisip na tutulungan siya ni Roger. Sa kasamaang palad si Roger ay iniwan niya siya upang mamatay. Hindi nagtagal matapos maubos ang bala ni Ana at isang bala na lamang ang natitira sa kanyang kwintas. Samantala si Roger na naglagay ng infrared vision ay may kalamangan. Gayunpaman si Ana ay matalinong nagsindi ng flare upang harangan ang kanyang paningin. Habang si Roger ay abala sa paghahanap kay Ana, siya ay naghahanda sa pagbaril gamit ang kanyang huling bala. Ito ang tanging pagkakataon ni Ana, ngunit sa halip ay binaril niya ang mga tanikala sa mga paa ni Haman. Bilang isang resulta ay nagambala ni Haman si Roger at nakatakas. Habang si Roger ay walang bantay na gawa ni Ana na pumasok sa isang tangke at pinaputok ito. Sa huli ay natupad ang kanyang paghihiganti. Samantala, mabilis na tinulungan ni Nasi ang sugatang si Jin-tai at matagumpay nilang naihatid si Prince Haman palabas ng war zone patungo sa huling general ng kaharian. Nang malaman na patay na si Roger, ang general ay nanawagan ng tigil putukan. Ilang sandali pa ay si Haman na tinatapos ang kanyang trabaho sa pagpirma ng anti-drug laws at pagsira sa lahat ng opio fields. Samantala si Jin-tai ay itinalaga bilang Army General at si Nasi ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral hanggang sa siya ay maging isang doktor. Habang si Ana ay ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho bilang isang sniper na tumutugis sa bawat drug lord. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.